Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, at welcome po sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin po si Cags Marie Formentera Ferrer. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Cags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama ang ating pambansang kagawad, Cags Butch Serrano. Maraming salamat, Cags Marie. Maraming salamat, SK Mai. Isa pong karangalan ang makasama kayo, 42,048 barangays ng Pilipinas upang pag-usapan natin ang mga mahalagang probisyon sa konstitusyon, sa local government code, ay kung ano-ano po kasama ang ating pinagpipitagang Kapitan Dondon Francisco. Maraming salamat, Cags Butch. At isa rin pong mapagpalang araw po sa lahat po ng manonood, lalo na sa mga servant leaders na katulad ko. At lagi niyo pong tandaan, nandito po kami para magsabi na ang mahalaga ay performance speaks. Wow. Salamat, Kap. Kala ko ang mahalaga pagmamahal. Yan, tama yun. Pagdating sa panunungkulan, Cags Butch. Yes, kamusta na kayo? SK Mai absent at saka si Cags Marie na wala last week. Hirap na hirap kaya kami ni Kapitan Don. Narinig mo ba yun, SK Mai? Talagang in-emphasize na yung absent. Opo, Absent. absent. Nakalimutan niya na absent siya bago tayo umabsent. Pero ayun po mga kabarangay, alam naman po nating lahat na meron po tayong bagyo na dinanas po nung nakaraang linggo. At pareho po kami ni Cags Marie na hindi po nakabangon dahil po sa sama ng Ako dyan. Kala ko naanod si Cags Marie. Pero hindi alam ko. Cags, hindi ako maaanod. Oo, pero alam ko masama pakiramdam mo, di ba? At saka si SK. Pero natatawa si Kap Don sa dulo. Ayaw mag-comment, Cags Butch. Okay lang po. Kap, napapanood nyo ba mga kabarangay yung US presidential elections ngayon? Si Kamala Harris at saka si Donald Trump. Ang nakakatuwa, wala naman tayong kinakampihan, wala naman tayong actually kinalaman doon, ang layo sa barangay, no? Pero napapagkwentuhan lang natin. Kasi araw-araw kong pinapanood, naadig ako dahil ang pinag-uusapan nila kung paano yung mga policies na sasabihin nila, paano yung mga tax breaks daw, paano tutulungan yung mga mahihirap, paano ikukumprontahin ang China, ang Russia, paano nila maano ang mga world issues. Sa US presidential elections o kaya anumang election sa Amerika, napapansin ko pa na issues-oriented talaga sila. Na, yung mga strategy nga, Captain, tsaka Cags Marie, no? Yung mga strategy nila na dapat nagbibuild sila ng infrastructure sa Michigan para naandito yung mga butante, naandito yung mga delegates nila, binubuo nila isa-isa. Pinaghihirapan talaga nila pati mga volunteers. Yung kanilang campaign mechanics. At isipin mo si Kamala Harris nag-raise ng 100 million. Bigayan na donor. Walang perang ilalabas si Kamala Harris. Bawal sa Amerika. Mga donation po yun ng mga Democratic hopefuls, mga kanilang mga sponsors. Nakakalungkot lang kasi kaya ako naman na-mention yun dahil ibang strategy sa Pilipinas. Pero ayaw maging negative. Nakakatuwa lang talaga sa Amerika. Kahit papano, meron silang semblance of hopefully fairness and sacred ang kanilang eleksyon. Opo, and speaking of elections nga, Cags Butch, nandito na nga po tayo sa masayang usaping eleksyon para sa nalalapit po na 2025 elections. Meron po tayong pag-uusapan na telltale signs o yung mga, ang tawag nga po ni Kagawad Butch, ay mga red flags ukol po sa barangay and SK elections. So, unahin po muna natin, Cags. Nagbabago po ba ang ihip ng hangin at mukhang matutuloy po ba ang BSKE ngayong December 2025? Maraming salamat, SK Mai. Ayun na nga eh. Kung maaalala nyo po, dati, napag-usapan na po natin at yun nga pong SB 2629 ni Senator Amy Marcos was a game changer
dahil hindi na siya magiging palalabasing unconstitutional kasi ang mga congressman at saka mga senador pwedeng pakialaman ng term limits ng mga nakaupo. Pero bagamat na pag-usapan natin yun at sinabi natin na maganda ang laban ng Kamara at pa pwedeng ipasa, ang senadora na rin po ang nagsabi na kinakailangan merong mga mangyari muna bago mapatupad ang kanyang sinusulong. Number one, kailangan i-certify as priority bill ang kanyang inihain. Ang nangyari, sabi niya, dapat by July na certify na yan. Kasi kung hindi, ano lang po ba ngayon? Bukas, August 1 na. By August, September, 2 buwan, iba na iniisip ng mga congressman at mga senador. Dahil October na po ang filing ng candidacy nila. Pag inabot sila ng filing ng candidacy nila at hindi na certify yan, imposibleng maipasa na ang 6-year term extension ng ating mga barangay officials. Sapagkat pag hindi certified ng Pangulo as priority measure, dadaan yan sa 3 readings. Wala nang express, wala na yung pinabibilis. Kasi pagka namaya sasabihin ni SK Mai kung bakit importante yung ma-certify ang isang bill. So, yun, red flag yun. Number 2, nung sinabi ni Senadora as early as 2-3 weeks ago na ang i-consult niya ay mga barangay officials, para sa akin red flag yun. Kasi pagka kinonsult mo ang mga barangay officials, papayag lang naman yan. Of course, papayag po kami. Wala namang pong tututol dyan. 6 years ba naman ang dagdag? Ang dapat, kaya red flag sa akin, ang dapat na kinoconsult niya yung mga opposition sa Senado at saka sa Kongreso. Yun ang kinakailangan niyang kumbinsihin. Pero hindi na nga po nangyari yun, so hindi naging priority measure. Yan ang first red flag para ma-postpone o ma-cancel ang BSK 2025. Second, recently nag-announce si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Ang chairman po mismo nagsabing, we will, and I quote, we will have a super election come 2025. Meaning, mayroon daw diyang BARM, mayroon daw diyang national and local elections, at yung BSKE sa December 6, 2025. Hindi ho tatawaging super elections yan kung walang katuturan. Ibig sabihin yun, 3 eleksyon ang magaganap. Third na red flag, kung bakit pakiwari ko po, ako muna bago po si Kap tsaka si Kags, mukhang malabo na tong 6-year term na maipasa. Yung recent State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, yan ho yung naglalatag kung ano ang gagawin for the coming year. Napaka-importante ng cancellation o postponement ng barangay election para hindi niya sabihin sa kanyang SONA, wala hong announcement sa SONA na magkakaroon ng postponement ng barangay election. Wala ring announcement sa kanyang SONA na magiging priority measure ang SB 2629 giving barangay officials 6-year extension para makancel ang election. Silent po. Silence means a lot. So, para sa akin, ngayon na nga pong, let us treat this as August na po ang buwan na to. May hirapan kasi hindi nga na-certify. SK Mai, bakit napaka-importante ma-certify ang isang priority measure na hindi nagawa po ngayon? Okay po, maraming salamat Kags Butch. Basahin lang po muna natin ang Section 26, Clause 2 of Article 6 of the Constitution, which explains po the effect of certification by the President that a proposed law is urgent. Ang sabi po dito, no bill passed by either house shall become a law unless it has passed 3 readings on separate days and printed copies thereof in its final form have been distributed to its members 3 days before its passage, except when the President certifies to the necessity of its immediate enactment to meet a public calamity or emergency. Ayan, we will go na to Kags Marie, ang kanilang mga opinion at saka kay Cap Dondon kasi para ma-prioritize ang isang bill, legislator tayo, Kags Marie, no? Kahit papaano naman, kahit papaano po.
Para ma-certify na priority measure ang isang bill, whether Congress, Senado o sa atin, Council, kinakailangan merong dalawang factors. Number 1, merong national emergency. And number 2, merong calamity. Tingnan na lang natin kung merong national emergency at calamity dahil wala po. Kags Marie, ano masasabi mo sa mga nabanggit nating mga topic? Alam mo, Kags, naalala ko kasi bigla yung fearless forecast natin. Doon kasi talagang very Yes. confident ako na mukhang wala talagang barangay elections. Pero because of what's happening right now, ang daming factors na nakita talaga natin mga kabarangay na yung term pa lang na super elections, ibig sabihin po talaga niyan, pinaghahandaan, may basehan. So, sa ating mga kabarangay, lagi naman natin na pag-uusapan every time may episode tayo dito sa Barangay Tayo, na yung election naman po, come what may, kung magkaroon ng eleksyon or walang eleksyon, just be ready. Ihanda natin yung sarili natin. Kasi lalo na yung mga nag-a-aspire nung mga nakaraan, nababasa natin sa comment sections, sa YouTube page, ay sa YouTube channel natin and sa Facebook page, may mga talagang nagsasabi na dapat ituloy na yung barangay elections. Tapos yung mga aspirants, syempre, nag-worry rin sila kagse na paano yung gagastusin namin, gagastos na kami ngayon, tapos biglang mapopospone na naman. But then again, kapag tumulong naman po kasi tayo mga kabarangay, if we are really willing to help, hindi naman nagka-count doon yung pera, yung oras. Kasi pag mahal mo yung ginagawa mo, ano yun, all out ka doon. Wala kang dapat na hingiin na kapalit. So, etong election na to, mga kabarangay, etong BSKE 2025, I'm sure marami po ang nag-aabang nito dahil sa iksi ng panahon na nakaupo po yung mga na-elect noong 2023 BSKE. Kasi, Kags, sabi nga ni Cap Dondon, yung in-explain niya sa atin nung nakaraan na ang election kasi is for him, para siyang grading system, di ba? So ngayon po, sa iksi nung panahon na nag-serve ang mga nakaupo po ngayon, medyo masikip din yung... Tatanungin kita, Kags. Di ba halimbawa ikaw nag-file ng Senate Bill 2629? Okay? Gusto mo ipa-certify. Pero ayon sa batas at sa Constitution, masicertify mo lang yan kung may national emergency at merong calamity. No? Na kinakailangan yung bill na yon. Pero wala tayong nakikita na kinakailangan ng BSKE. Siyempre, pag final mo, Kags, kunyari akong opposition sa Senado, kukontrahin na kagad kita. Kaya nga, naniniwala ako sa inyo, Kags. At questioning kita, bakit walang calamity at national emergency na pinagsasabi mong kailangan i-prioritize natin yan, Senadora, di ba? Kaya naniniwala ako sa inyo, Kags, na yung 2 months na nalalapit from September to October, kasi August na nga ngayon, at yung binanggit po ni Senadora na kinakailangan by July, kahit papano napag-usapan na sa Senado at na-prioritize na, naging priority measure, paiksi ng paiksi yung window. Sumasara na. Kumbaga yung chance talaga lumiliit na. Hindi lamang yun mga kabarangay. Isa rin yan sa mainit na I'm sure na magiging balitaktakan sa Kongreso. If ever man na magkaroon sila ulit ng bill naman na tatawagin na naman nilang postponement. Kasi babalik na naman po tayo ulit sa Supreme Court ruling na nagsasabi nga po na unconstitutional po ang postponement na gagawin if ever po na magkaroon na naman po ulit. Kaya nga, marami nang nabuhayan ng loob, lalo na yung ating mga kabarangay na naglilingkod ngayon na kahit pa paano is masaserve nila yung at least 3 years. Pero kasi ngayon po, like kay Cap Dondon pang ilang term nyo na po pala ulit? Second term po. Second term. So katulad ni Cap Dondon, kumbaga siya 2018, medyo nagkaroon siya ng mahaba-habang term. Tapos ngayon, mas maiksi. Medyo nagre-react kasi Cap yung mga ating mga kabarangay na newly elected, as in first term nila. Dahil nga, if there will be an election by next year, hindi nila masaserve yung 3 years.
So sa'yo, ano naman ang masasabi mo po pagdating naman sa BSKE 2025 na yun nga po medyo lumiliit na yung tsansa na magkakaroon ulit ng another extension for the term? Okay, salamat Gags Marie. Actually, two sides of the coin dalawa yan. Una muna po, dun sa mga nabibiyayaan naman ng pagkakaroon ng extension, wala ring magawa yung mga ayaw ng extension, lalo na nung nakaraang nag-extend, di po ba? Na pinirmahan din po ni BBM, no, ni Presidente, na na-extend niya ako at last year po yung extension. Binigay na po yan, if I'm not mistaken. Napirmahan po yan at nagkaroon ng extension. Doon nagkaroon ng Supreme Court na jurisprudence. Okay. Now, anyways, dalawa rin, yung isang side, yun naman pong kapag tinuloy naman ng election next year, Kags Marie, wala rin magagawa yung mga nakaupo. Kasi Supreme Court naman na nag-rule at sinabi na, hindi pa pwede kayong mag-extend o mag-ano unless may problema. Yung force majeure, kung tawagin, etc. Yung para sa akin, ano na lang natin yan, providential. Kung ano ibibigay sa atin, kung ang batas, kung ratyadahin nila yan sa Congress, saka sa Senate, ngayon, gawan nila ng paraan yan, so be it. Basta tayong mga nanunungkulan, dapat laging ready at nanunungkulan. Yung talagang to the point na talagang binibigay mo na sarili mo sa mga constituents mo. Kasi again, ito yung kung matuloy tapos hindi mo paano ka, pa-chill ka lang. Di po ba? Tapos magkaroon pala ng eleksyon. Ngayon, kung na-postpone, pasalamat ka, na-postpone. Pero sa akin kasi, for every position, I repeat, sinabi ko na rin po noon po to, for every position, lalo na kahit po magaling ho yung kapitan, for every position, merong aspirant. For every position ng mga kagawad, meron pong aspirants. Okay? So, minsan nga 3 ang aspirant sa isang posisyon. Mga senador, mga congressman, syempre, mas matatalino po kayo kaysa sa amin. Kaya nga po kayo congressman at senador. Alam nyo na po yan na mas maraming magagalit sa inyo kapag postpone kayo ng postpone. At syempre, merong mga nakaabang dyan sa mga posisyon na yan. Anyways, yun lang po sa akin, Kags Butch, Kags Marie, and SK Mike. At that's my 2 cents. Salamat, Kap. Pwede ba akong sigundahan ko lang si Kap Dondon? Kasi para muna doon sa mga nagtatanong about legal na yan, bakit? Paano yan? 2 years na nga lang kami, ano? Alam nyo, humingi po ang COMELEC noong 2023, pagkatapos ng eleksyon, humingi ang COMELEC sa Supreme Court ng motion for reconsideration na gawin na ng 2026 ba ang barangay election? Kasi nga naman para mabigyan sila ng 3 years. Itong pagpasok ng 2024, Dineny po ng Supreme Court ang motion for reconsideration. So ano man legal avenue na isipin na natin, priority, Supreme Court, ano man sa Kongreso, third reading, second, umiiksi na nga po, sumasara na ang pinto para dyan sa cancellation o postponement ng eleksyon. Doon po na sinabi ni Kap Dondon, nahalaga po yun. Kasi noong 2016, ano po ako na-extend. Nakaupo ako niyan. Kami, ni Kags Marie, nakaupo kami. So, tuwan-tuwa ako niyan, na-extend. And then, noong 2018, hindi na ako nagplano kasi i-extend na naman daw. I-extend na naman daw kami noong 2018. So, wala akong problema, nakaupo. Biglang natuloy yung eleksyon. Nung natuloy yung eleksyon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mabuti na lang lumusot ako. Pero yun yung eleksyon na gusto kong kalimutan sapagkat naglalakad ako ng pangalang zombie, hindi ko alam ang ginagawa ko dahil hindi ako handa. Talagang nakalimutan ko yung kampanya, yung eleksyon. Kaya nga ito ang sa amin ang huling-huling mensahe
namin sa inyo, mga kabarangay. Especially dun sa mga nakaupo, and of course, yung mga nais umupo. Lahat po kayo. Maghanda na kayo. Yan po ang aming special message sa inyo. Maghanda na kayo. Maraming salamat po, Kags Butch. Nakakatakot. Putulin Hindi naman, sobra naman. Putulin po muna natin dyan, Kags. Bitinin po muna natin ang ating mga kabarangay. Pero wag po kayo mag-alala dahil tuloy-tuloy lang po yung usapang eleksyon sa atin po mga susunod na segment. Pero bago po tayo magtapos sa segment po natin ngayon, nais lamang po natin magpaabot ng ating pong pagbati sa ating mga kabarangay. Unahin na po natin si Marhom Auxilio ng IPMR or Indigenous Peoples Mandatory Representations mula po sa Barangay Poblasyon, Davao Oriental. Hello din po sa Barangay 523, Zone 52, Manila, na pinangungunahan po ni Chairman Dick de la Cruz, kasama po si Nakagawad Ramil Frogosa, Bunny Bolinao, Rodel Frogosa, Brian Tabukol, Eva Pamplona, Tinay Ruegas, Morris Magallanes, Shane Colon, Len Garcia at Treasurer Mary Liera. Hello rin po sa Barangay Maikay, Tudela ng Misamis Occidental, Mindanao na pinangungunahan po ni Barangay Captain Virginia Putol, Kags Nido Madrazo, Kags Inday Sarabia, Kags Jingjing Obuga, Kags Ebeb Obut, Kags Ram Magbago, Secretary Dodong Treasurer Langga Obuga. And then panghuli lang po, hello din po sa Sangguniang Barangay ng San Isidro, Tiaong, Quezon. Hello po kay Kapitan Gavino Marasigan, Kags Iluminado, Madi De Castro, wait lang. Madi De Castro, Fernando. Librada del Mundo, okay. Pablito Marasigan, hello rin po kay Merman Vasquez, Fernando Magnaye, Carlo Crisostomo at kay Marlon Castillo. At Salamat, hello SK din Mike. po. Yes, ma'am. At hello din po sa ating mga kabarangay dyan, lalo na kay Kagawad Pennyboy Francisco Ablen ng Ormoc, Leyte, kay Kagawad Mark Joven Madeja from Barangay Alad Romblon, Kapitan Salden A. Alim from Kandingilan, Midsayap, North Cotabato. At hello din po kay May Domingo ng Barangay 1 ng Laur, Nueva Ecija at kay Punong Barangay Kata D. Manalo ng Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan. Hello, Kagawad Narciso Momper ng Miyago, Iloilo, Kapitana Lina Corazon Garampil, St. John District, Gimba, Nueva Ecija. At kay Kagawad Miko Kabungkal, St. John District, Gimba, Nueva Ecija. Kagawad Bads Bautista ng Sorsogon City, Kagawad Lucille Kamomot, Barangay Rebe, Lala, Lanao del Norte, Mindanao. Kagawad Ariel Viray, Barangay South Signal, Taguig City. At si SK Mayna. Maraming salamat po mga kabarangay sa patuloy po ninyong pagsuporta sa aming programa. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po kami dito lang. Sa barangay, tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa